Let's get it. I probably visit with Katrina. Welcome, Mr. Chicken Yes, yes, yes! Thank you very much, Ted and Terrence. Maraming salamat. O, tama na yung music. Baka mapasayaw na lang ako. Thank you very much. Oy, maayong buntag, maayong hapon o maayong gabi. Depende kung taga saan po kayo. Good afternoon. May mga Bisaya ba dire? Pakitaas ang mga kamot, mga Bisaya. O, pakitype lang kayo, type lang kung taga saan po kayo. Ay, nako. O, yun, no? May mga Bisaya, oo, sa Hong Kong, Cebu, Jensan, Masbate. Thank you kaayo. Daghang salamat po sa imong pag-join sa gabi na ito, adlaw na ito. Thank you kaayo. So right now, before I start, I just like again to thank Ted and Terrence for inviting me over at the same time to be part of this historical event for OF winners. Sino yung mga OF winners dito? Pakitaas sa mga kamay, OF winners. Yes, at the same time, napakapala din po natin. Nakasama rin po natin ang ating, syempre, mentor na walang iba kundi si Francis Kong. Honestly, nung sinasabi nga ni Ted kanina na kung hindi dahil kay Francis Kong, wala yung OF winner. Ako naman, masasabi ko po, short lang po, kung wala namang Francis Kong, walang Chinkitan. Alam niyo ba kung taga-bit-bit ng kanyang bag at tagagawa ng kanyang PowerPoint? Oo, nung ako ay nag-uumpisa. Oo, ako isang dakilang ika nga Howie boy ni Francisco. And actually, he mentored me to do this. Okay, so wag na natin patagalin, and then later on after this, definitely you're going to have a treat for Joe Domingo. Mami naman ang pag-uusapan niya. I'm sure it's all about relationship. So, sino sa inyo ang mga handa ng yumaman? Mga handa ng yumaman, pakitaas ang mga kamay at iwagayway. Next naman. O, kamay lang ha. Wag kamay. Uy, favor naman buksan nyo naman yung mga camera. Ba't kay Francis, ang dami nakabukas sa camera. Ngayon, nung lumabas ako, nagsara na kayo ng camera. Tignan nyo naman yung mga ugali nyo. O, magbukas kayo ng camera para magkakitaan tayo. Okay. Thank you kayo. Okay, so right now, let us start. Ang paksa na pag-uusapan ko ay winning money habits. When you talk about habits, ano ba yung habits? Pag-uugali. Or if not naman pag-uugali, sa Bisaya, batasan. Oo. Batasang pambansa sa Quezon City. Ang habit po ay isang bagay na ating ginagawa na hindi na tayo nag-iisip. Yung paulit-ulit lang. Dalawa lang naman ang habit na madedevelop natin sa ating buhay. Number 1 habit is good and number 2 is bad. Type good and bad. Good habit or bad habits. So like for example, ang isang magandang habit is marunong ka mag-ipon. Ang bad habit, na gumagastos ka na hindi ka na nag-iisip. Diba? Ang good habit, you are a wise spender. You think before you buy. Ang bad habit, you buy and then you think. In other words, emotional buyers ka. Sino sa inyo ang mahilig mag-add to cart pero hindi naman nagche-check out? Di ba? Umamin. Pag nakakita ng sale, nanginginig. Hindi titigil yan hanggat di nakakabili. So right now, wag na natin patagalin. Okay, I want you to get a piece of paper and a pen and please write down these 3 things. Itong 3 bagay lang. Kung ma-master po natin, talagang mag-i-improve ang ating financial life. Number 1, we're going to talk about the habit of making money. Making money is the foundation of financial success. Kailangan po matuto tayo gumawa ng pera. Anong ipag-uusapan natin ipagbabudget? Anong iipunan natin kung wala tayong pera? Tama ba? Tama? Tinuod yun? Pakitype na lang ha kung para hindi na mag-open ng mic. So right now, the question is, paano tayo makagawa ng pera? Number 1 is continuous learning. Kailangan matuto po tayo. Naniniwala ba kayo sa kasabihan? Mahirap gawin ang isang bagay kapag di mo alam. Yes or no? Mahirap mag-drive pag di mo alam. Mahirap mag-swimming pag di mo alam. Mahirap magnegosyo pag di mo alam. Mahirap mag-invest pag di mo alam. Anong solusyon? Kapatid, Albert, Emeline, Nino, Tess, anong solusyon? Matuto. Kasi pag natuto ka na mag-drive, madali na. Pag natuto ka mag-swimming, madali na. Pag natuto ka magnegosyo, madali na. Kaya nga, ang key, guys,
Listen, sisimplehan ko lang to. So sobrang simple, baka hindi na natin maintindihan. Ang key para madagdagan ang iyong kita ay matuto. Pero kadalasan, ito po nangyayari. Marami po sa karamihan, lalo na kababayan nating OFW, parating tanong sa akin, ano magandang negosyo? Ang tanong ko dapat, pabalik, is marunong ka na bang magnegosyo? Parang tinanong mo sa akin, saan maganda magbakasyon? Sabi ko, Baguio. Sige, punta kang Baguio. Ang question, marunong ka bang mag-drive? Anong mangyayari pag ikaw ay bumili ng sasakyan at hindi ka marunong mag-drive? What do you think will happen? Talk to me. What do you think will happen? Bumili ka ng sasakyan, hindi ka marunong mag-drive. Okay, chat. Accident, mababangga, madidisgrasya, sayang lang. Diba? Yun po ang nangyayari sa karamihan ng tao. Hindi pa marunong magnegosyo, nagnegosyo, so ano nangyari? Imbis na kumita, nalugi. Hindi pa marunong mag-invest, nag-invest, ano nangyari? Na-scam. Tama o mali? Pero Chinky, marami na akong alam eh. Okay, kung marami ka ng alam, ibig sabihin, kung marami ka ng alam, di dapat maginhawa ng buhay mo. Di tama. Kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo, na tinatamaan mo na. Ito lang seryosong tanong to. Seryosong tanong to. Talaga bang seryoso kayo na gusto nyo umunlad ang buhay nyo? Yes or no? Alam nyo ba, hindi yung alam natin ang magpapayaman sa atin. Kasi kung yung alam lang natin ang magpapayaman sa atin, mayaman na tayo at hindi na kayo sa ibang bansa. Tama o mali? Ginagamit nyo na yung angking talino at alam nyo para guminhawa ang buhay nyo. Pero bakit hanggang ngayon wala pa? Ang magpapayaman po at magpapaginhawa po sa atin ay mga bagay na hindi pa natin alam. Nagigets nyo? Kaya nga, you should be hungry. Kailangan matuto ka parati. Continuous learning. Number 2, bibilisan ko kasi wala tayong masyadong time. Number 2, setting goals. Pag natuto ka na, kailangan matuto ka na mag-set ng goals. Yung target ba? Mahirap kasi hanapin ang isang bagay kapag hindi mo alam eh. At a count of 3, everyone, at a count of 3, I want everyone to look for something. 1, 2, 3. Please find something. Find something. 5, 4, 3, 2, 1. What did you find? Ano nakita nyo? Christine, Maynard, ano nakita mo? Sally, something. Yung sa money, yung sa gold. Alam mo, sasabihin ko po sa inyo, magdamagan tayo Magdamagan tayo maghanapan ng gamit. Dili mo talaga makikita. Alam mo bakit? Ay nako, ni isa sa inyo, hindi man kayo nagtanong kung anong hinahanap namin, ambot sa imo. Di ba nagigets nyo? Mahirap hanapin ang isang bagay kapag di mo alam. And likewise, with life, if you do not have goals in life, what's your target? Di ba? Kaya nga kailangan, may financial target tayo. Magkano ang kailangan mo kitain on a monthly basis para makabalik ka na? Is it 100,000, 200,000, 2 million? Ay, kung ano, basta kailangan meron tayong financial target. Agree? Number 3. Gusto nyo talaga madagdagan ng ating income? Yes or no? Number 3. Learn how to diversify income stream. Dili talaga pwede usa na lang ang income right now. Hindi pa ba sapat ang COVID nung March ng 2020, specifically in the Philippines nung nag-lockdown? Hindi ko lang alam kung sa ibang bansa kung kailan nag-lockdown. Nung nag-lockdown, question, naapektuhan ba yung income mo? Nawalan ka man ng kita. Kung tuloy-tuloy ang imong sweldo, okay, congratulations. Pero hindi lahat naman pinalad. Marami ring apektado. So imagine mo kung isa lang ang source ng income mo, what will happen? Diba? The moment you lose your income, number 2, you will be in financial stress. Mapilita ka na mangutang, wala ka ng choice. Nagigets nyo? If you are not convinced that you and I need to create multiple sources of income, ganito na lang kasimple. Name me 1 billionaire na kilala nyo in the Philippines and in the world na isa lang negosyo.
Isa lang. Wala. Lahat sila multiple. So guys, first things first, kung gusto nyo guminhawa ang iyong buhay, umanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Then number 1 talaga, learn how to develop the habit of making money. Kami talaga mga singkit di ba? Tinuruan na kami nung bata pa. Ito sabi ng magulang ko nung bata pa, anak, lahat pwede kita pasok. Lahat. Try ng try. Number 1, let's go to number 2. Second habit that you need to develop in order to improve your life. The habit of saving money. Tigom. Kailangan marunong mag-ipon. Magtigom. Ano po to? Saving is crucial for financial future and goals. Mahirap pag walang ipon. Do you agree? Yes or no? Ay nako, mga friendship. May mga iba na nagsasabi, nako baka mag-iipon, magkakasakit ka eh. Alam mo, mas masakit niya, nagkasakit ka na wala kang pera at mangungutang ka. O, yun ang mas masakit. Bobo ka ba? Hindi ka ba nag-grade 2? Ano ba yan? Diba? Tapos pupunta ka sa makamag-anak mo mata pobre, tapos manghihiram. Lalo na yung mga taong tinulungan mo dati. Yung mga taong tinulungan mo dati, ngayon ikaw nang hingi ng tulong, tapos pagbalik mo, sasabihin sa'yo, I know what you did last summer. Ano ba yan? Di ba totoo naman, yung mga taong tinulungan mo, sila pantatalikod sa iyo. Ito pang masakit. Ito pang masakit. Gusto nyo magkalabasan na talaga sama na loob. Ligli ka na. 9 na beses mong tulungan. 1 beses mo lang tanggihan. Napakasama mo na. Oo. Kuripot ka na. Masama ka ng tao. Makasarili ka na. Kaya nga, alam nyo, ito lang mga kaparehensip. Mga kababayan, dapat lang malaman nyo, believe ako sa kulay ko. Ako ay Pilipino. Filipino-Chinese. Uy guys, mag-iwan naman kayo kahit konti para sa sarili nyo. Okay lang mag-self-care, hindi selfish. Pangalagaan nyo po ang inyong sarili. Kasi minsan po ang inyong kabutihan po ay nagiging, ang inyong kalakasan po ay nagiging iyong kahinaan. Bakit? Masyado kayong maawain, masyado kayong mabait, kasi feeling mo, ikaw na si Saint Peter at saka si Mother Mary. Parang feeling mo, ikaw na ang sugo. Ikaw na ang sugo. Oo. Diba? Ay, nako. Gusto nyo bang makalaya sa ganung klaseng mindset? Yes or no? Yes or no? Sa bilang ng 3, sabay-sabay tayo, taga-Facebook at saka taga-Zoom. Sabay-sabay tayo, sa bilang ng 3, tumingin tayo lahat sa ating palad. Tumingin tayo sa ating mga palad. May butas ba sa gitna ng palad mo? May butas ba? May butas ba? Wala. Hindi ikaw si Jesus. Hindi ikaw tagapagligtas. Papako ka muna, ha? Tapos, pagkatapos ng 3 araw, mabuhay ka muli. Pag nabuhay ka muli, ikaw na ang tagapagligtas. Ang kukulit. Ikaw ay kasangkapan lang ng atong Ginoo para maging pagpapala sa ibang tao, pero minsan may hangganan ang pagtulong. Kaya mag-ipon kayo. Kaya nga, meron akong 60,000 ipon challenge dito. Nakita nyo na to? Nakita nyo na tong ipon box? Ay naku, pulang-pula. Ayan, ipon box. 60,000. Ay naku, nawawala. Ayan, 60,000 ipon challenge. Ito, may 20 pesos muna. Mag-uumpisa siya. Shadean mo yan. 20, tapos 50, 100. Lalagay mo dito ang barya, dito ang perang papel. Sa kabila dito, OFW version. No? OFW version. O, kasi walang denomination. Pwedeng dinar, pwedeng dollar, pwedeng real. Ayun. So makukuha nyo yan dito. Saan? Pilipinas. Sa Shopee at Lazada. So hindi, that's number 1. Okay? Habit of saving money. Number 2, importante po, paano tayo mag-iipon? Create a budget. Gumawa kayo ng budget. Kailangan lista mo kung magkano income mo, lista mo magkano gastos mo.
Alam mo, simple lang naman budgeting eh. Income should be greater than expense. Tama ba? Income must be greater than expense. If expense is greater than the income, eh may problema tayo. Ang tawag sa'yo, magician. Napakamalikhain talaga natin Pilipino, no? Learn how to manage your finance. Serious ako. Alam nyo, or else mga ka-friendship 65 ka na, ito pa rin tanong mo. Natanong nyo na ba ito sa sarili nyo? Nasaan napunta ang kinita ko? Yes or no? As much as I want to go to the details on teaching you how to budget, I don't have the luxury of time. So, given an opportunity to, again, do it in other session, kailangan po matuto tayo mag-budget. Next also, para di kayo mahirapan sa pag-iipon, gawin na natin yung ASP program. Ano yung ASP? Automatic Savings Program. Ang gagawin nyo po, set up automatic transfer from your checking out to your savings account or savings account to another account. Ang kagandahan nito, automatic na yan. Yan ang ginagawa po namin, mag-asawa. Meron kaming mother account sa bangko, tapos meron kaming 3 account pa. Yung 3 account namin para sa anak namin. Diba? Every month yan, may bumababa na pera. Sinasabi namin sa bangko, sample, 10,000, 10,000, 10,000, 30,000. Tapos yung mga account na yun, automatic, binibili namin ng investment yan. Nagigets nyo? Ng investment. Naka-invest yan. So, kunyari, nag-invest kami for 30 years, sample. So, for every year po, ang maiipon is 120,000 times 30. That's 3.6 million. Sa 3.6 million yan, pero hindi yan nakabangko. Naka-invest yan sa tumataas na interest. So by the time, after 30 years, hindi na 3.6 million ang perang yun. Mas mataas na. Nagigets nyo? So ano lang, suggestion lang yun. Nasa sa inyo yan kung paano diskarte nyo. And ultimately, para saan ba tayo nag-iipon? Ano ba ang pinakaunang goal natin sa pag-iipon? Pakisulat nga, ano ang goal nyo na objective nyo pag kayo nag-iipon? Pakitype lang, what are you saving for? Sige, ganito na lang. Kantahin ko na lang. What are you saving for? It's not for you. What are you saving for? It's not for you. Tama na? Retirement. Future. Wow. Ito bago pa yung retirement, bago pa yung future, bago pa yung bahay, bagong sasakyan, bagong edukasyon, you must learn how to save for emergency fund. Ano pong emergency fund? Ito po yung buwan na nagastusin mo, tubig, kuryente, upa. At least, ngayon, sa panahon ng COVID, 6 to 12 months. 6 to 12 months. Dati, 3 to 6 months Pero ngayon, mas maganda na maagap tayo. 6 na buwan hanggang 12 buwan na meron kang pondo. Why? Everybody say just in case. Tama ka, Renato. Just in case na mawalan ng work, humina negosyo. Diba? Meron kang 6 na buwan hanggang 12 buwan na itatawid ka na wala kang stress. Imagine mo if you live month to month, paycheck to paycheck, the moment you lose your job, may amortization ka, anong unang gagawin mo? Talk to me. Anong unang gagawin mo? Umamin kayo. Umamin. Anong unang gagawin mo? Marerematay sa sakyan mo. Utang. Tama o mali? So nangutang ka na pang amortization mo. Tapos bigla na dumating misis mo, kailangan na natin magbayad na ng kuryente at the same time mag-grocery. Wala kang pera. Anong gagawin mo ulit? I-charge mo saan? Ika-credit card mo na yan. Di ba? Tapos nawalan ka ng work. Siyempre, nawalan ka ng work, kailangan mo ng mobilization fund. Mag-apply ka. Ano kailangan mo ulit? Utang ulit. Utang na loob. Imagine mo, hindi ka lang isang beses mangutang. Utang ka sa bahay, pambayad. Utang ka sa pangkain mo. Utang ka sa pangtrabaho mo o magdenegosyo ka ulit. Tapos nung nakahanap ka ng trabaho, ito naman masakit. Nung nakahanap ka ng trabaho, yung kita mo, saan lahat mapupunta? Saan? Yung grupo ni Christina, kanina pa kumain yan nun. Imagine mo, kumain na sila, di tayo man ng inimbitahan. Ang iinggit
Kami nga, di pa nga kumakain. Kami mga speaker, kayo ang panay kain. Tama ba ugali nyo? Di ba nagigets nyo? Bayad utang na hindi mo mararamdaman. Guys, parang awa nyo na. Hindi, seryoso ako. Gusto nyo talagang mabuhay na mapayapa? Yes or no? Yes or no? Mag-ipon kayo ng emergency fund. Umpisa tayo isang buwan. Then tulo, 3 months. Then 6 months. Then 9 months. Then 12 months. Sikapin po natin yan. Panalong-panalo yan. Mamahalin nyo ako. Maniwala kayo pag ginawa nyo yan. Are you learning so far? Yes or no? Number 1, the habit of earning. Number 2, the habit of what? Savings. And number 3, the habit of investing money. Yan ang mga winning habits talaga ng mga OF winners. When you say investing money, the purpose of saving money, ba't ka nagtitipid? Ba't ka nag-iipon? Hindi para lang iipon. Lumiliit po ang halaga ng pera. Nagdi-depreciate po. Meron tayong tinatawag na inflation na pagtaas ng presyo, depreciation ng ating paghalaga ng pera. Alam nyo naman yan. Kung mas mataas ang palitan ng dolyar kontra peso. This year, may programa kami ni Mamutintin everyday. Nagda-dollar check kami. Umabot pa nga ng one time na 53 plus. Almost 52. This year lang yun. I think mga bandang June or July. Bigla na lang ngayon pumalo na ng 56 plus. Diba? Makatarungan ba yun? So in other words, natutuwa kayo mga OFW na mataas ang palitan. Pero naman tumataas naman ang bilihin dito. Alam nyo daw ang magkano ng presyo ngayon ng bigas? Magkano na presyo ng sili? Magkano na rin ang presyo ng bawang? Kaya kami nga wala na panlasa lahat. Hindi na kami bumibili pansahog. Ay nako. So kailangan matuto tayo magpalago ng pera. Pero bago ka magpalago ng pera, parang awa nyo na. Learn how to educate yourself. Learn about different investment options. Stock, bonds, real estate, mutual funds, Pag-ibig MP2, e-banks. Understand also the risks and potential returns. Alamin nyo muna. Guys, kung meron lang akong iiwan na isang mensahe po sa inyo sa araw na ito, sa session na ito, ito lang wag nyo kalimutan. Parang awa nyo na. Never invest in something that you do not understand no matter how profitable it may be. Ulitin ko po ha. Never invest in something that you do not understand no matter how profitable it may be. Kung hindi nyo naintindihan, dili mo talaga naintindihan, di mo naunawaan, huwag mong pasukin. Huwag kayong magpapabudol na may magme-message sa'yo na pagpapanggap na pangalan ko o let's say mga influencers sabihin, oh yung $100 mo pwedeng maging $1,000 in just one day or 1 week. Ngayon nag-invest ka, nakita mo sa account mo, uy nag $1,000 na. O gusto ko na i-withdraw. No, bago ka mag-withdraw, kailangan magbayad ka muna ng tax. Ngayon, nagpadala ka ulit ng pera. Uy, naku, meron pa palang charges na kailangan kasi the Philippine government and the US government, dahil may treaty, bobo ka ba? Hindi ka talaga nag-grade 2. Oo, na-scam ka na. Nagigets nyo? Wag na wag. Pag hindi nyo naintindihan, huwag nyong pasukan. Pag-aralan nyo muna. Number 2, kung gusto nyo matuto talaga mag-invest, mag-umpisa kayo ng maaga. Start early. Time is a very The longer time you have, the better. And number 3, bilisan na po natin. Ayaw kong kainin yung oras ni Ginoong Joe Damango. Ang pinakamahalaga, seek professional advice bago kayo mag-invest. Huwag kayong mahiyang kung may right med pa ito. Right med pa ito. Mga friendship, kaya nga may grupo kayo di ba? Meron kayong Fritz Revolution o F-Winner, di ba? Nandyan si Tet, si Terence. Community, magtanong kayo. Do you understand?
Kung gusto nyo, i-mensahe nyo rin ako. Sana mabasa ko. Grabe, araw-araw ang dami talaga nagme-mensahe po sa akin. Pero you know what, guys? Sino yung host natin dito? Aside from Tete, who's our host? Mukhang ako na lang yata ang host. Josh. Si Josh. Oh, si Josh. At saka si Marita. Oh, anong timer ko? Please lang, timer. Marita. Diretso mo lang. Hindi. 10 minutes, 50 minutes. Kaya pa. No, I want to respect them. Gusto nila to. Gusto nila to. Okay, last 10 minutes. 10 minutes po. 10 minutes. Sige. I'll finish at 9 o'clock. Okay. So guys, ulitin ko ito yung tatlong bagay muna. Let's talk about basics muna. Number 1, paano kumita ng pera, paano humawak ng pera, paano mag-invest ng pera. Okay, ito yung tatlo. So I will dedicate the last 7 minutes of my time to Q&A na lang para mas marami kayong matutunan. Okay lang ba? 7 minutes Q&A? Yes. Shoot. Let's go! Sino kaya may tanong? Paki-chat na lang yung tanong, no? Yan. Sinong may tanong? Paki-chat po at babasahin agad natin. Okay. Ilang Ganun ba yun? percent po ang Sandali lang. emergency? Bago may costume change ba talaga? Kitang-kita mo. No? Para hindi makalimutan, kailangan OF winner sa pera. Pagkatapos niyan, sali na kayo sa Team Iponaryo. Di ba? Ilang percent? Ilang percent? Anong tinatanong? Percent daw yung kailangan na emergency fund, sabi ni Liz Padilla. Miss Liz Padilla, anong bansa ka ba? Ilang percent po ang emergency fund? Ay, wala namang percentage yan, te. Depende yan kung ilang buwan. Ang buwan na pinag-uusapan. Kunyari, ang gastusin mo per month sa Philippine Peso, 50 mil, isang buwan yun. Sikapin natin magkaroon ng 3 buwan, 150, 6 months, 300, hanggang 1 year kung pa pwede sana. Mas maganda. The longer, the better. Diba? Kasi para just in case na may mangyari, hindi ka talaga stress. Oo, hindi percentage po. Yung percentage ng sahod, depende kung anong kakayanan mo. Hindi ko naman pwede sabing 100%, di na kayo kakain. Diba? Kung anong percentage, anong kaya mo, parang nagbubuhat ka ba? Nagbubuhat ka ng weights. Hindi ko pwede sabihin sa'yo 100 pounds agad. Kung ang kaya mo 10 pounds, 10%. O, mga ganun lang. Umpisa ka sa maliit. O, kailangan ka mag-start sa maliit. Pero itong Kia, guys, gusto nyo talaga makaipon? Yes or no? Talk to me. Yes or no? Ito yung key. Sulat nyo to. Sana wag nyo kalimutan. Naku, ikayayaman nyo to. Record nyo As your income increases, you don't increase your standard of living and you don't increase your standard of spending and living, but you increase your standard of saving and investing. Kunyari, ngayon kumikita ka ng 50,000, ang sasave mo 90%. So ang masasave mo, ang spend mo pala 90%, mas spend mo 45,000. Diba? Pero pagka kumita ka na ng, let's say, 200,000. 200,000. Ano na ang 50% nun? 50%. Ano yung 50% ng 200,000? 100,000. 100,000 na. Compared to 50,000, mas mataas pa rin ang budget mo. Tama? Pero lumaki naman yung savings and investing mo kasi 20,000 sa savings, tapos 30,000 sa investing, 50,000 ang gastos. So mararamdaman nyo. Maganda ba? Next. Question. Yeah, may nagtanong dito, Chinky. Sabi, lahat po ng pera, pinapadala ko. Sa taas. Ang bilis kasi. Bakit ba? Lahat po ng pera ay pinapadala ko. Tama po ba? Ang nakaipon ko po ay ang SSS at MP2. Pinipilit ko updated. From my Nerissa. MP2. Ate, kung yan ang aasahan mo, talagang kakapusin ka, maniwala ka. Nagbilang-bilang ako kung kakain ka lang ng yung Lucky Me instant noodle.
mga Lucky Me instant noodle, 20 taon, para sa sarili mo, aabot ka ng mga 1.2 million. Yun. Yung noodles lang yun, 1.2 million. 20 years. Yun po. Kukulangin yun. Kailangan mag-ano ka pa. Kasi ang goal talaga, ano ko, habang usapan to. Ang hirap talaga sa mga ganitong session. Wala ka. Ito, may nagtatanong, Sir Chinky, salamat sa daming learning. Question lang po, how's your faith to God Almighty played in a role in achievement of success? Simple lang. Apart from God, I am nothing. Yun lang. Eh, kasi naman, lahat naman to, itong angking talino natin na ito, at saka akyutan, ay nanggaling kay Lord. Kay Lord lang to. Honestly, I live by grace every day. And I pray that God will give me wisdom and strength every single day. And yun nga, to God be the glory. Next. Kasi natatakot ako from Nerissa Santillan, kasi natatakot ako baka di maging successful ang i-open kong business. May amortization pa naman ako. Eh paano po kaya ang gagawin? Longer ko pass as OFW or start na sa business? Guide niyo po ako. Kahit patagalin mo di ba after 10 years, takot ka pa rin Ang importante ganito, learn how to take calculated risk. The reason why takot ka, kasi it's your last money. Kunyari 100,000 ang pera mo, 100,000, divided by 10% lang yung invest mo. Try ka, 10,000 nalugi, okay lang. May 90,000 ka pa, nalugi ulit, di ba? Okay lang, mayroon ka 80,000 pa, nalugi ulit, wala kang kadala-dala talaga, no? On the fourth attempt, tumama na. Nakita mo na yung formula. Oh, yung fourth attempt, okay na to. May proof of concept na. You can reinvest the 60,000 para ma-recover mo yung 30,000 na nawala. So you just need to invest the amount of money you can afford to lose. Next. Ang daming tanong, Chinky. 2 more questions. Dalawa na lang. Time is up. It's 9 p.m. Nako, napakaganda yung discussion natin sa susunod. Okay. More on the investment side, Chinky. So maybe this is something that we can discuss. Sige, ganito na lang. Para sa mga nagtatanong, sige, I'll promote my social media site. Doon na lang tayo mag-usap. Kasi please plus the social media site. Gusto nyo pa bang matuto? Yes or no? Yes! Screenshot nyo na lang yung social media site ko. Diyan, that's number 1. Number 2, may magandang balita ako. Sino sa inyo gustong talaga matuto mag-invest sa real estate, sa cryptocurrency, stock market? Gusto nyo matuto? Type me yung mga gusto matuto. Dito na lang kayo pupunta. Pumunta na lang kayo sa chinktv.com. Type nyo to, chinktv.com. CHINKTV.com. Screenshot nyo to. The Netflix of Financial Education. Lahat ng gusto nyo matutunan about crypto, stock market, mutual fund, cryptocurrency, di ba? Lahat nandun na po sa mga courses na doon sa chinktv.com. Maraming salamat, Terence. Maraming salamat, Ninong Francis.